Breaking news, mabilis na bumabangon ang Gaza. Muling itinatayo o nire-reconstruct ito. Ito ay matapos ang mahigit 2 taong digmaan sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hamas ng Gaza. Hindi na maitsura ang Gaza. Ito ay dahil na rin sa mga malalaking airstrike ng Israel na isinasagawa halos araw-araw at nang magkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas. Umusbong ang pag-asa ng mga Palestino. Nag-uwian sa kanilang mga tahanan, muling kinukumpuni ang kanilang mga sirang tahanan. Ang tanong, sino ngayon ang nagpupundo sa rehabilitasyon ng Gaza? At maliban pa riyan, ayon sa ulat, mas bibilis pa ang pagtatayong muli ng Gaza dahil merong ginawa ang Saudi Arabia, Qatar, Egypt, Jordan, United Arab Emirates, Turkiye, Indonesia, Pakistan sa pangungulo ng Estados Unidos. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 22, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Maituturing ito na good news. Tama ang inyong narinig sa ating intro mga kaibigan na ang Gaza ay mabilis na bumabangon mula sa matinding pagkawasak nito dahil sa matinding gyera na nangyari sa pagitan ng Israel at ng Hamas. At umabot ito ng lampas 2 taon. Ang video na inyong nakikita ay ang Gaza. Kuha pa yan noong taong 2025. Hindi na maitsura, wasak na wasak. Nagmistulang ghost town ito. Pero nang magkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, ay unti-unting umuwi ang marami sa mga Palestinians sa kanilang mga lugar. Ang iba mga kaibigan ay wala nang inuuwian, talagang sirang-sira ang kanilang bahay. Pero yung iba, meron namang mga bahagyang nasira at inayos nila ito. Pero yan mga kaibigan ay mga minors lamang na pag-aayos. Pero sa kabuuan o pangkalahatang pagsasaayos ng Gaza. Oo, tama ang iyong narinig. Mabilis na tumatayo ang Gaza. Nire-reconstruct ito. At upang patotohanan ng ating sinasabi, narito ang ating pruweba. Searchable yan mga kaibigan. Bawal kasi rito ang haka-haka. Ibinalita ito ng Arab News. Meron itong headlines na ganito. Palestinian PM. Gaza reconstruction advancing amid US talks, Saudi support. Ang nilalaman ng balitang iyan. Kahit na nagkakaroon pa ng maraming pakikipag-usap, ang Israel at Hamas members at mga Palestinian Authority members, maging ang United States of America, ay unti-unti nang bumabangon ang Gaza. Nang interviewin ng Arab News, ang Palestinian Prime Minister na si Mohammed Mustafa, isinapubliko nito kung ano na ang nangyayari sa loob ng Gaza. Ngayon mga kaibigan, kung reconstruction ang pag-uusapan, of course, hindi naman ito tatayo lang nang walang involved na budget. Yun ngang isang barangay lang kapag tayo ay magtatayo ng mga infrastructures gaya ng mga buildings, mga tulay, napakalaking pera ang kakailanganin nito. Lalong-lalo na mga kaibigan, buong Gaza. Noong kasagsagan pa ng gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, maraming mga pahayag ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu kung saan dapat manirahan ang mga Palestino. May pagkakataon na sinabi ni Benjamin Netanyahu na kinakailangan ng mga Palestino na tumira sa Saudi. May pagkakataon na sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang mga Palestino ay doon titira sa Ehipto. Pero maging ang Ehipto at Saudi Arabia at iba pang mga bansa tumatanggi. In short, ayaw nila na tumira sa kanila ang mga Palestino. Pero
Pinag-usapan din ang reconstruction ng Gaza kahit na nagkakaroon pa ng giyera ang Israel at ng Hamas. Todo tanggi rin ang iba, ayaw din nila na gumastos. Pero sa pagkakataong ito mga kaibigan, alam nyo ba kung sino ngayon ang nagpupondo? Ito ay walang iba kundi ang Kingdom of Saudi Arabia. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, Saudi Arabia tumutulong ngayon sa reconstruction ng Gaza. At sa muling pagtatayo ng Gaza, iginigiit ng Palestinian Prime Minister na si Mohammed Mustafa na panahon na raw para sa Gaza na magkaroon ng kanilang sariling estado at mahigpit at matatag na estado. Dagdag pa ni Mustafa, kinakailangan din na matatag ang rights ng mga Palestino. Pinaniniwalaan mga kaibigan na mas lalo pang matatapos ng madali ang reconstruction ng Gaza dahil sa isang peace plan na binubuo ni President Donald Trump. At ang peace plan na ito ay para sa mga Palestino sa Gaza, sa Israel at sa Middle East. Ayon sa mga eksperto ay hindi ito mahirap gawin dahil ang peace plan ni President Donald Trump ay pinaniniwalaan at sinuportahan ng maraming mga bansa kagaya mga kaibigan ng Saudi Arabia, ng Qatar, Egypt, Jordan, United Arab Emirates, Turkiye, Indonesia, Pakistan, and of course mga kaibigan, sumali rin ang Israel. Meron namang mga kumakalat na balita na inimbita rin ni President Donald Trump ang Russia na sumali sa grupong ito. Ang nagustuhan ng 8 bansang ito sa proposal ni President Donald Trump dahil naglalayon ito na magkaroon ng permanenteng ceasefire ang Israel at Gaza. At isa pa sa kanilang pagtutulungan ay ang tinatawag mga kaibigan na reconstruction of Gaza. Oo, tama mga kaibigan, hindi lang Saudi Arabia ngayon ang pupundo para sa reconstruction ng Gaza. Kasama na rin nagagastos o magbibigay ng pondo ang mga nabanggit na mga bansa. Baka sumali pa rito ang Israel. Pinuri ng Palestinian Prime Minister ang effort ni President Donald Trump. Ayon sa kanya, namamangha siya sa ginagawa ni President Donald Trump. At isa pa riyan, pinasasalamatan din ng Palestinian Authority ang ginawa ng ibang mga bansa sa pagsang-ayon sa proposal ni President Donald Trump. Nangangahulugan lang daw ito na ang Arab countries o mga bansa sa Middle East ay talagang gusto nila ng kapayapaan. Sa ngayon ay wala pang sinasabi ang Israel tungkol sa rehabilitasyon ng Gaza. Pero isa ang malinaw, aanib ang Israel sa Board of Peace ni President Donald Trump. Of course mga kaibigan, hindi rin mawawala sa usapin ang Hamas ng Gaza. Alam naman natin mga kaibigan na karamihan sa mga miyembro ng Hamas ay mga Palestino. What if, no? What if lang naman kung muling bumangon ang Gaza at nandyan pa rin ang Hamas? Hindi kaya ito magiging threat muli para sa State of Israel? Of course mga kaibigan, iniisip din yan ni Benjamin Netanyahu. At kung ano ang magiging pahayag ng Israel tungkol sa usaping iyan, yan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako sa inyo ng kaunting pabor. Pasubscribe naman mga kaibigan at hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!